Hindi nga mawawala sa uso ang ube kahit 2025 na. Kaya today, gawa naman tayo ng ube flavor na leche flan donut. Kaya huwag na nating patagalin yan at simulan na natin. Meron ako ditong 10 by 14 na pan. Kahit anong malapit dito na size, pwedeng-pwede. So nilagyan ko yan ng 1 cup ng white sugar, isinalang ko sa mahinang apoy, and then kapag ka nag-start ng mag-melt yung nasa ilalim, tsaka ko pa lang siya sisimulang haluin. Tutunawin natin o ika-caramelize natin yung sugar hanggang makuha natin yung gusto nating pagka-dark ng color. Huwag niyong putlaan kasi hindi siya maganda kapag ka masyadong maputla. Once na naikalat na natin ng pantay yung caramel, isang tabi para mag-set. Dito naman, ang gagamitin natin is yung frozen kong egg yolks. Ito yung texture niyan. Magtitimbang ako dito ng 480 grams. Kung buong itlog yung paghihiwalayin nyo, kakailanganin nyo dito ng 24 pieces na egg yolks. Lalagyan ko yan ng 700 grams ng condensed milk, 700 grams ng full cream milk or evaporated milk. Kinaskasan ko rin yan ng lemon rind, pwede rin ang kalamansi para lang mawala yung lansa ng egg yolks. Pagkatapos, gagamitan ko yan dito ng immersion blender para makasigurado akong magbe-blend yung frozen kong egg yolks. Parang jelly kasi yun. Pero alam nyo, magandang tool kasi itong immersion blender kahit nagluluto o lalo-lalo na kapag nagbe-bake kayo. Mura lang din naman to, so must have to sa kitchen. Kapag wala naman kayong ganito, okay lang din naman yung whisk. After ko yung mai-blend, sasalain ko yan ng 2 beses. Mas nagiging smooth kasi yung leche flan kapag kasinala natin ng 2 beses. Nasasala nito yung mga buo-buo o hindi natin na-blend and nakukuha nito yung mga air pockets o yung mga lubo-lubo para smooth lang talaga yung leche flan. After nyan, isasali na natin yan dito sa prepared pan natin. Dapat set na yung caramel. And then, bago isalang, kumuha ako ng mas malaking pan. Nilagyan ko yan ng tubig, room temperature lang. And then, ipapatong natin yung leche flan mixture natin. Isasalang natin to sa preheated oven na may 100 degrees Celsius for 45 to 60 minutes. Huwag niyong tataasan yung temp kasi papangit yung pagkakaluto. Pwede nyo rin tong i-steam basta very low temperature lang. Kapag kainahaw nyo siya, dapat ganyan nagwiwiggle pa. Dito naman tayo sa paggawa ng ube donut natin. Meron ako ditong 125 ml ng water, 125 ml ng milk, isang pirasong large na itlog, and then para sa flavor natin, gagamit ako ng yam emalco. Gagamit ako dito ng 2 teaspoon lang para sa 500 grams ng flour. Pwede nyong iba-ibahin yon kung gusto nyong hindi masyadong matapang or kung gusto nyong mas intense. 2 teaspoon na yung pinaka-intense ko kasi sobrang concentrated nito. After nyan, maglalagay tayo ng 100 grams ng sugar, 1 teaspoon ng salt, 500 grams ng flour, and yung ating powdered milk. Optional lang yung paglalagay ng powdered milk, pero mas masarap kapag meron. 2 teaspoon ng yeast, instant yon kaya kahit nakahalo siya sa flour, okay lang. Imimix ko to kapag ka nagsimula na siyang mag-combine o naging dough na siya, magbibilang ako ng 5 to 6 minutes bago ko ilagay yung ating 30 grams ng butter. Imimix ko yan, papabayaan ko siya talagang mag-mix hanggang kuminis na yung ating dough. Hindi ko titigilan to sa pagmimix hanggat hindi pa niya naaabot yung ganitong texture ng dough. Kapag kasi kulang sa masa yung dough natin, hindi yan naaalsa ng maganda, maaligasgas yung ating donut, and pwedeng lumubog lang siya sa mantika. Okay? After nyan, tinanggal ko na siya dun sa mixing bowl, and then ikakat ko siya ng 50 grams each. Pwede nyo namang bagu-baguhin yung timbang, depende na sa inyo. Pero ito yung sakto kasing para dun sa cutter ko ng leche flan. So, nagkaroon tayo dito ng 19 pieces. Usually, nagkakaroon ako dito ng 20. Hindi ko alam kung bakit 19 lang. Binilog ko yan ng mahigpit. Kailangan importante talaga to. Kailangan yung bibilugin siya ng mahigpit. Kapag hindi natin siya makukurte ng maganda. Nirest ko yan for 15 minutes. After 15 minutes, ibibilog ko ulit siya. Mas matibay kasi yung dough kapag ginawa natin to since hindi tayo nag-first proofing. So pagkabilog natin dyan, lalagyan ko yan ng konting
konting dust lang ng flour. Konti lang kasi kapag masyado kayong maraming nilagay na flour naman, iitim kagad yung mantika nyo kasi usually nasusunog lang yan humihiwalay yan pagka nagprito tayo and masusunog lang siya sa mantika. Kaya konti lang. Fina-flatten ko din yung ating donut ng kaunti para hindi siya maumbok na maumbok. So, ito na yung ating mga dough. Papaalsahin natin to ng 1 oras or 1.5 oras. Depende sa temperature ng lugar nyo. Kapag mainit, mas less time. So, nung umalsa na yung mga dough ko, magpiprito na tayo. So, iniinit ko na yung mantika ko. Ang gamit ko dito is grease fry. Frying fats talaga to. Ito talaga yung ginagamit para maganda ang pagkakaprito. Hindi kagad nasusunog and mas tumatagal talaga siya. So, nung uminit na yung mantika natin, magpiprito na tayo ng donut. Kada isang sides tumatagal sa akin 90 seconds. So, yung buong batch, tatagal lang siya ng 1.5. Kapag nagpiprito ng donut, huwag niyong lalaksan yung apoy. Tapos, kailangan din talaga ay deep fried siya. Kapag shallow yung oil nyo kapag nagpiprito ng donut, mas mabilis kasi yung masusunog. Ang ending, hilaw yung loob, lalo na kapag ganitong malalaking size. Gusto kong ipakita sa inyo yung difference ng hilaw dun sa naprito na natin. Diba mas lumalaki siya sa mantika? Pinalamig ko ng konti yung donut and then eto na yung leche flan natin. Habang pinapalamig ko to, nilagay ko to sa chiller para mas mag-set siya or hindi na siya masyadong malambot. Tinaob ko yan, medyo naalog yan kaya nagkaroon siya ng ganyang texture pero okay lang yan, ikakat naman natin. So yung gamit kong cutter dito is 2 inch. Yan, di ba ang cute? Yung isang pan nito, nakakakuha ako ng nasa 28 pieces, 28 to 30. So, yung mga pinagtabasan, hindi natin kakainin yon. Yun din yung gagamitin natin pang filling. So, ang ginawa ko, nilagay ko yan sa bowl para magkaroon ng flavor. Lalagyan pa natin to ng konting-konti lang, 1 teaspoon ng yam emal ko. And then, imimix natin yan. Pwede nyo tong gawin na talagang smooth na smooth. I-mix nyo lang siya ng matagal and magiging smooth yan. Pero ako gusto ko kasi meron pa rin mga tiny bits ng leche flan. Kaya hindi ko siya talaga minix ng sobra-sobra. Hindi ako nagbibiro. Ang sarap-sarap nito. Bagay na bagay yung yam emal ko dun sa leche flan. So para naman maipasok natin yung leche flan dun sa donut, yung ginamit kong cutter para sa leche flan, ay ginamit kong guide para pwede nating kuhanin yung center ng donut. So, ang ginagawa ko, ginugupit ko lang kasi hindi ko makita yung serrated knife kong maliit. So, ayan. Sayang no, kasi meron siyang tabas, pero okay lang yan, ganyan talaga. Uso Yung leche flan natin, na nilagyan natin ng yam emal ko, ilalagay natin doon, and then, obviously, yung ating leche flan. Pasok na pasok. Ang cute, 'di ba? Promise, ang sarap-sarap nito kahit ganyan-ganyan lang 'yan. Ang sarap. Medyo matrabaho pero again, worth it siya. Para mas magandang tingnan, dinas ko yan ng powdered sugar pero obviously after mga ilang hours, mawawala yan, matutunaw yan. May iba kasi talagang donut sugar, medyo mahal yun. Para hindi madry yung leche flan natin kapag naka-display na sa stante, nilagyan ko yan ng acetate. Ginupit-gupit ko lang to. Alam niyo yung mga nakarolyo, yun lang din yun. So, ito na yung ating leche flan donut. Sana nagustuhan nyo. And promise, masarap na masarap talaga to. So, ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana yung nagustuhan niyo ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!